Mga ka-good news, ito na yata yung pinakahihintay natin na sandali, ang pagpasok ng merong 2,000 PNP in uniform sa loob ng KOJC Kingdom dahil sa meron na silang warrant at search warrant para kay Pastor Kibuloy. Narito ang report, 24 oras. Sa Davao City nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Pia Ivan Tiwala ang Police Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound. Si Pastor Kibuloy at apat pang co-accused nito. Isang miyembro naman ng KOJC ang nasawi matapos umanong atakihin sa puso sa gitna ng operasyon ng pulisya sa loob ng compound. Mag-aalas 5 ng madaling araw, napasok ng pulisya ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City matapos ang negosasyon ng mga opisyal ng KOJC at mga pulis. Bit-bit ng mga pulis ang alias warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at apat pang co-accused sa mga kasong child abuse at Anti-Trafficking in Persons Act. Ini-issue ng korte ang alias warrant of arrest kapag ibinalik na ng mga otoridad sa korte ang naunang inisyong warrant. Ayon sa Police Regional Office o PRO 11, 2,000 pulis ang dineploy, kabilang ang mga mula sa Region 10, 12 at 13. Habang may negosasyon sa labas ng compound, umalma ang mga miyembro ng KOJC nang bakbakin nila ng mga pulis ang pader sa likuran ng compound. Ito na yata yung talagang pinagtaguan ni Kibuloy dahil sa hindi naman basta-bastang aatake dyan ang PNP kung walang tips galing sa mga tipster at mga hater ni Kibuloy. Alam naman natin na mayroong 1 million o nasa 15 million na yata ang reward money para kay Kibuloy at sa mga kasama niya ay mayroong tig-1 milyon sa bawat ulo nito. Kaya marami talaga ang magtitip at sumatotal kukunin nila yung pinakamagandang tip at sigurado. Kaya nga lang ang problema dito, ang compound na ito ng KOJC, ito yata yung lupain ng mga bagubo na binili lang ni Kibuloy ng napakamura at merong pinatay daw yung leader ng ng mga Bagubo tribe diyan sa bundok na yan. Ginawang prayer mountain. Kaya diyan pa lang ay merong kaso na si Kibuloy doon. Ngayon, itong 2,000 PNP in uniform ay sabi ni Bato, yung kalbo, ay yung makintab na ulo na kalbo. Sabi niya ay overkill daw. Kapag magsalita ka ng overkill, yun ang mga sa giyera, yan ang binomba ng sobra-sobra. Katulad ng nangyari sa Marawi, noong panahon ni Estrada, yun ay overkill. Kasi pulbos na pulbos talaga ang mga gusali. Pero dito, wala pang namatay dyan. Merong isa dyan na hinimatay, yun naman ay walang tulog. At hindi yun hinaharas ng mga PNP. Kaya dito sigurado, isa sa mga chamber dyan, kasi meron yatang 30 buildings, 30 structures na riyan. So merong 30 ka-structure na papasukin ng mga PNP. At sigurado isa sa mga dyan ay merong bunker at sikretong tunnel na pinagtaguan ni Kibuloy. Balik tayo sa video 24. Hindi na kami papayag, magkamatayan tayo! Isa-isang hinalugog ng mga pulis ang Patayan, mga ha? sa loob ng compound. Wala nang pababalingin dyan sa loob, ha? Wala papasok. Posisyon! Pinagbawalan ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na may pumasok sa compound nang wala pahintulot galing sa kanya. Bilib din ako dito kay Brigadier General Torre. Kasi mahinahon lang ito na tao. Kahit sinabi ni yung anak ni Digonyo, yung anak niya na Basti, na sampalin daw niya itong general kasi hindi pa siya nakasampal. Parang ginaya niya lang yung style ni Digong noon. Noon pwede yun kasi uso pa noon ang mga guns, mga private army, pero ngayon hindi na yan. Hindi na yan obra. Ngayon, ang sabi ni Torre ay huwag pumasok ang mga members ng KOJC kasi nasa operation sila. Ngayon, meron pa rin magtataka tayo, ano bang ginawa ni Kibuloy dito? Napakaraming loyalista, magipagpatayan daw. Anong
ibaril nila din sa sa mga pulis. Paano sila makipagpatayan? Baka sila ang malagay sa panganib. Kaya kung mahal ni Kibuloy itong kanyang mga tauhan na niloko niya, ay dapat lumabas siya para walang diyan, madisgrasya. At diyan naman sa mga tauhan ni Kibuloy, kung hindi kayo binabayaran diyan, umalis na kayo diyan. Kasi nagugutom lang kayo diyan, napapagod kayo, wala kayong tulog. Yung binabantayan nyo na tao ay balasubas at ang daming kaso. Hindi pa rin nyo nakikita. Yung mga anak nyo ay inaalay nyo sa kanya na ganyan, mga night service. 17 years old, 16 years old ay tinitira ng pastor na yan. Alam nyo yan pero nagbulag-bulagan kayo dahil kayo ay nabudol-budol na. Kaya gumising kayo dyan at iwanan nyo yung KOJC compound. Hayaan nyo yung leader nyo na impostor na anak ng Diyos na lumabas dyan para managot sa batas. Okay, patuloy tayo. Pero pwedeng lumabas ang mga nasa loob ng compound. Tiwala raw ang pulisya na nasa compound si Kibuloy at mga co-accused nito. Talaga. Sa ngayon, wala pa raw sa 30% sa buong compound ang kanilang nasuyod. Nandyan yan. Tinatago lang nila whole day, whole night. Whole day bukas, whole night bukas. Ayan. Hanggang sa makita namin siya. Hindi kami papayag. Wala magpupull out dito. Inalmahan niya ng abogado ng KOJC dahil hindi niya ito sakop ng warrant. Napasok na rin daw ng mga pulis ang lahat ng 22 istruktura sa compound. Sabi pa ng abogado ng KOJC, gumamit ang mga pulis ng tear gas, kaya may mga miyembrong hinimatay. Ayan, tama lang. May isang nasawi matapos daw atakihin sa puso. Yung inatake naman ay hindi yun yung kahit hawak lang, hindi yung hinawakan ng mga pulis. Talagang inatake yun dahil wala nang tulog. Dahil sa kababantay diyan sa bulastog na leader. Ano kayang pinakain dito sa mga membro, talagang naniwala sila na Diyos nila yan. Katulad din yan dito sa amin, yung merong din Diyos doon sa isla, ay meron din nagpakamatay dahil nagipaglaban sa mga pulis. O tingnan nyo, nahuli din yung Diyos nila, katulad din kay Kibuloy, yung mga nagsasabing anak ng Diyos, ay ipapako sa krus, mga ganyan. At sa mga tao diyan, kung wala naman talagang binabayad sa inyo, ay umuwi na kayo. At magpahinga kayo. Kain kayo ng eksakto, magpahinga at pantayan yung mga anak nyo. Huwag kayong magpaano diyan, paalipin diyan sa leader nyo. Magsimba na lang kayo sa iba pang mga simbahan. Yung mga legit na mga simbahan na hindi nagsasabi na sila yung mga anak ng Diyos. Okay, dito naman sa komento ko, sigurado talaga dito si General Ture na nariyan sa isa sa mga establishmento or structure dyan. At siguradong merong bunker, tunnel na malalim, mahaba at patago at merong mga entrance na sikreto o concealed. Kaya hindi nila matagpuan. Pero tama nga yung sinabi nila. Ginawa nila kanina, tinitirgas nila yung mga tunnel para lalabas na parang daga. At sigurado, yung mga lugar na pinagbawalan sila ng attorney na pumunta doon dahil hindi daw sakop ng search warrant, sigurado yun na lugar ay nandun na si Pastor Kibuloy. Kaya maganda dyan ay palagi niyong kausapin yung attorney ni Kibuloy para malaman niyo kung saan na lugar ang pinagbabawal niya ay naroon nagtatago. Ngayon talagang takot na takot si Kibuloy humarap dyan kasi mapahiya siya sa korte. At hindi lang yan, nandyan nag-aabang ang FBI, CIA, ang Amerika dahil napakalaki ng kaso niya doon. At alam naman natin na walang sinasanto ang FBI. Kapag huli yan ng CIA, ay covert operation. Kaya good luck sa inyo, Pastor Kibuloy. At sana maawa ka sa iyong mga tauhan diyan na handang magpakamatay para sa iyo. At ikaw naman
ay hindi handang magpakamatay para sa kanila, takot ka lang na mahuli kasi mawala na yung kapangyarihan at imperyo mo. Ang namatay talaga, 5 po ang nagka-cardiac arrest. Yung 4 ay buti naman hindi namatay pero serious condition sila. Lahat po ng injured po, 16 po lahat. Ano, yung mga injured ay sinaktan ba yan ng pulis? Kahit hawak hindi yan hinawakan. Kasi alam ng mga pulis ang mga technical diyan. Kaya hindi yan ginalaw ng mga pulis. Sila mismo ay sila lang yan kasi walang mga tulog. Kaya ganyan. Merong mga hinimatay diyan na marami. Hinihingan pa namin ang PNP ng pahayag kaugnay nito. Ivan, nasa 13 oras nang naghahalughog sa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy, ngunit hindi pa rin nila makita naghahalughog ang Piero 11 ngunit hindi pa rin nila makita si Pastor Kibuloy. Samantala, dumating din dito ngayong hapon si Senator Bato de la Rosa dumating si upang Kalbo. kausapin ang mga opisyal ng Piero 11 at KOJC. Ang Piero 11 nagpaabot naman ng kanilang pagkikiramay sa pagkamatay ng isang miyembro ng KOJC, pero giit ng pulisya, walang kinalaman ang pagkamatay nito sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. Walang kinalaman. Merong mga body camera ang mga pulis diyan kasi meron silang protocol. Kaya wala. Yun ay hinimatay o namatay dahil lang sa sobrang pagod sa kababantay niyang anak ng Diyos-Diyosan diyan. Andito na klarong-klaro talaga tong si De La Rosa, no? Kaya in the next election, wag nyo nang ibuto yung kalbo na yan. Wala namang nagawa yan. Ang ginawa niyan ay nung panahon niya, of course, siya yung chief of police, ay siya yung nagbigay ng instruction sa tukhang. At sa mga magulang na natukhang ang mga anak, ibubuto nyo pa ba ang taong yan? Okay, isa yan sa dapat na isusunod sa investigasyon. 3,000 lahat ang napatay sa tukhang na yon. At siya ay isa yung kanyang matandang amo na nagbigay ng direktiba para sa tukhang na yan. At itong Kibuloy, ito ang kanilang gasolina. Diyan ang galing lahat at mga payula. Alright, so tapusin na natin ang video. Hanggang dito na lamang ako, mga ka-good news. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-subscribe sa ating channel, at para sa mga comments nyo lang sa ating comment section. Mag-iwan ng mga kasabihan na bato-bato sa langit tamaan, huwag magalit. Bawal ang pikon. Ang pikon ay laging talo. Hanggang sa muli, good night and God bless the Philippines.